Sa mundo ng Philippine entertainment, iilan lamang ang mga personalidad na naging kasing ingay ng mga artistang kanilang sinusubaybayin. Dalawa sa mga pinakatanyag sa larangan ng showbiz journalism ay sina Jobert Socoldito at Lolet Solis. Sa loob ng maraming dekada, sila ang naging boses ng mga balita, kontrobersya, at kwentong gumugulo sa mundo ng mga artista. Ngunit sa paglipas ng panahon, pareho silang nagpaalam sa mundong kanilang minahal. Sa video na ito, balikan natin ang kanilang naging paglalakbay. At sama-sama nating alamin kung bakit may mga public figures na kapag pumanaw, ay halos buong bansa ang nagluluksa. Samantalang ang iba ay nakakatanggap ng halo-halo o maging negatibong reaksyon. Bawat kwento may katotohanang matututunan. Bawat misteryo may bagay na dapat tuklasin. Bawat kontrobersya may aral na maaaring maiwan. At ang iyong kaalaman ay iyong kayamanan. Bago nakilala bilang isa sa mga pinakamatapang na showbiz commentator sa bansa, nagsimula si Jobert Socoldito bilang entertainment writer at radio personality. Dahil sa kanyang diretsahan at matapang na estilo ng pagbibigay ng opinyon, mabilis siyang nakilala sa industriya. Isa sa kanyang pinakamatagal na naging tahanan ay ang DZMM, kung saan naging bahagi siya ng programang Showbuzz. Dito ay naging pamilyar ang kanyang boses sa libu-libong tagapakinig na araw-araw na naghihintay ng pinakabagong balita sa showbiz. Bukod sa radyo, naging aktibo rin siya bilang entertainment columnist, TV guest, talent manager, at kalaunan ay content creator sa YouTube, kasama si Director Chaps Manensola sa kanilang online show. Hindi man siya nakaligtas sa iba't ibang kontrobersya dahil sa kanyang matatapang na komentaryo, na natili siyang isa sa mga kilalang pangalan sa entertainment journalism. Noong mga huling buwan ng kanyang buhay, naibalita ang kanyang pagkakaospital, matapos makaranas ng anxiety at matinding kakulangan sa tulog. Noong 2 ng Agosto 2026, kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw sa edad na 65. Maraming personalidad sa industriya ang nagbigay ng kanilang pakikiramay, at nagbalik tanaw sa kanyang mahabang ambag sa showbiz media. Samantala, si Maria Lolita Lolet Solis ay isa sa pinakakilalang showbiz columnist sa kasaysayan ng Pilipinas. Lumaki siya sa Sampaloc, Maynila at nagtapos ng Mass Communication sa University of the Philippines, Diliman. Noong dekada 70s, nagsimula siyang magtrabaho bilang police beat reporter bago tuluyang lumipat sa entertainment journalism. Hindi nagtagal, ay naging isa siya sa pinakamakapangyarihang showbiz columnist sa bansa. Sumulat siya para sa iba't ibang pahayagan, at naging talent manager ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, kabilang sina Gabby Concepcion, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez, Bong Revilla, at marami pang iba. Mas lalo siyang sumikat nang maging isa sa mga host ng programang Star Talk sa GMA Network, mula 1995 hanggang 2015. Ang kanyang matapang, prangka, at minsan ay kontrobersyal na mga komento, ang naging dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakakilalang personalidad sa showbiz media. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin siya nakaligtas sa mga pagsubok. Gayunman, nagpatuloy pa rin ang kanyang karera, at nanatili siyang aktibong personalidad sa entertainment industry sa loob ng maraming taon. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, ibinahagi niya sa publiko ang kanyang pakikipaglaban sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang regular na dialysis na sinimulan noong 2022. Noong 3 ng Hulyo 2025, pumanaw si Lolet Solis sa edad na 78. Ayon sa mga ulat, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay acute coronary syndrome. Marami ang nagbigay-pugay sa kanya bilang isa sa mga haligi ng Philippine entertainment journalism.
Sa loob ng mahigit 3 dekada, sa entertainment journalism, nakilala si Jobert Socoldito bilang isang komentaristang walang takot magsalita. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, ay ang sunod-sunod ding kontrobersya. Una, ay ang matinding banggaan nila, ni Willie Revillame. Marahil ito ang pinakatanyag na kontrobersyang kinasangkutan ni Jobert. Noong nasa ABS-CBN pa si Willie Revillame, bilang host ng Wawawi, ilang ulit siyang binatikos ni Jobert sa radyo dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng TV host. Subalit hindi ito pinalampas ni Willie. Sa isang live episode ng Wawawi, diretsahan niyang sinabi na hindi na siya magpapatuloy sa programa kung hindi aalisin si Jobert Socoldito sa himpilan. Nagdulot ito ng malaking kontrobersya sa loob at labas ng ABS-CBN. Sa pagkakataong iyon, ay sinuspende ng ABS-CBN si Willie, matapos nilang tanggihan ang resignation nito, dahil labag ito sa kontrata, at nagresulta ng demandahan, sa pagitan ng dalawang kampo. Hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa mga pinakapinag-uusapang alitan sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Pangalawa, ay ang isyu kay Nadine Lustre. Noong 2020, naging sentro rin ng kontrobersya si Jobert, matapos ang kanyang mga komentaryo, laban kay Nadine Lustre, kasunod ng kanyang emotional social media post na tila may kaugnayan sa hiwalayan nila ni James Reid. Ito ay komentaryo ni Jobert kung saan sinabi nito na tumalon na lang si Nadine sa building kung gusto ng dalaga ng atensyon. Maraming netizens ang nagsabing tila naging masyadong personal ang ilan sa kanyang mga pahayag. Naglabas din ng pahayag ang kampo ni Nadine na kumukundena sa umano'y mapanirang mga komento laban sa aktres. Dahil dito, muling naging usap-usapan ang tanong, hanggang saan ba ang hangganan ng entertainment commentary? Kalaunan ay hindi na muling naging bahagi si Jobert ng programang DZMM at tuluyan na siyang inalis sa network sa panahong iyon. Maliban dito ay ang mga banggaan din niya sa iba't ibang artista, dahil sa mga matitinding banat at komentaryo ni Jobert. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon pa siya ng mga hindi pagkakaunawaan, o mainit na palitan ng salita sa ilang personalidad, at iba pang celebrities, na minsan ay tumutol sa kanyang mga komentaryo. Bagamat hindi lahat ay nauwi sa seryosong alitan, naging bahagi ito ng kanyang reputasyon, bilang isang komentaristang, hindi natatakot magsabi ng kanyang opinyon, kahit alam niyang maaari itong magdulot ng matinding reaksyon. Sa kabilang banda naman, kung may isang personalidad na halos naging simbolo ng showbiz journalism sa Pilipinas, iyon ay si Lolet Solis. Ngunit kasama rin ng kanyang tagumpay ang ilan sa pinakamalalaking kontrobersya sa kasaysayan ng entertainment industry. Ang 1994 Manila Film Festival controversy, ang masasabing pinakamalaking kontrobersyang iniugnay kay Lolet Solis. Noong 1994, Manila Film Festival Awards, maling pangalan ang inihayag bilang Best Actor at Best Actress. Sa halip na sina Edo Manzano at Aiko Melendez, sina Gabby Concepcion at Rufa Gutierrez ang inanunsyong nanalo. Ngunit lumabas sa investigasyon na may plano palang palitan ang tunay na resulta ng awards. Si Lolet Solis, na talent manager ni Gabby Concepcion, at talent coordinator ng event, ay itinuring na utak ng plano. Kalaunan, ay inamin niya ang kanyang papel, at humingi ng tawad sa publiko. Siya lamang ang nahatulang nagkasala, sa kasong may kaugnayan sa insidente. Ang pangyayaring ito ang hanggang ngayon, ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking iskandalo, sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Isa rin sa mga pinakamatagal na pinag-usapang banggaan, ay ang pagitan ni Lolet Solis, at Bea Alonzo. Madalas punahin ni Lolet, sa kanyang mga column at social media posts, ang ilang personal, at propesyonal na desisyon, ni Bea. Dahil dito, naglabas si Bea ng pahayag, na magsasampa siya ng cyber libel complaint, laban kay Lolet Solis, at sa ilang iba pang personalidad, dahil sa umano'y, mapanirang mga pahayag. Bagamat nagkaroon ng mga pagkakataong, tila hamupo ang tensyon, na natili itong, isa sa mga pinakatanyag na celebrity feuds, sa mga nagdaang taon. Samantala, bagamat itinuring noon ni Lolet si Gabby, na parang sariling anak,
nasira rin ang kanilang relasyon, matapos ang Manila Film Festival controversy. Nagkaroon pa sila ng legal na usapin, tungkol sa komisyon, at iba pang obligasyong pinansyal, matapos umalis si Gabby, sa kanyang management. Kalaunan, ay nagwagi si Gabby sa civil case, laban kay Lolit. Sa haba ng kanyang karera, naging sentro rin si Lolit, ng iba't ibang alitan sa mga personalidad, at iba pang artista at managers, na hindi sumang-ayon sa kanyang mga komentaryo. Nang pumutok ang balita ng pagpanaw ni Lolit Solis, at kalaunan ay si Jobert Socoldito, mabilis na napuno, ng mga mensahe ng pakikiramay, ang social media. Maraming artista, mamamahayag, kaibigan, at dating kasamahan sa industriya, ang nagbigay ng tribute. Ibinahagi nila ang mga alaala, ang kabutihang loob na ipinakita ng dalawa, at ang kanilang malaking ambag, sa entertainment journalism. Ngunit kasabay ng mga mensahe ng pagluluksa, kapansin-pansin din, ang isa pang uri ng reaksyon. Marami ring netizens ang nagsabing, hindi sila nalungkot sa kanilang pagpanaw. Ang iba ay naging tahimik lamang, habang ang ilan ay lantaran pang nagpahayag, na tila nakaramdam sila ng karma o hustisya. Dahil dito, maraming nagtatanong, bakit tila mas marami ang nagsaya kaysa nagluksa? Wala itong iisang sagot. Ngunit may ilang posibleng paliwanag kung bakit ganito ang naging reaksyon ng publiko. Sinasabing mahaba ang alaala ng mga Pilipino pagdating sa mga salitang nakasakit sa kanila, o sa kanilang mga iniidolo. Sa loob ng maraming taon, nakilala sina Lolit Solis at Jobert Socoldito, sa kanilang pagiging prangka, direkta, at kung minsan, ay napakatalas magsalita. May mga pagkakataong, ang kanilang mga komentaryo tungkol sa mga artista, ay itinuring ng iba, na sobra ng personal, o masakit. Habang ang ilan ay tinawag itong honest journalism, ang iba naman ay nakikita ito bilang panghuhusga o paninira. At sa panahon ng social media, hindi madaling makalimutan ang mga lumang panayam, video, at artikulo. Muling lumutang ang mga ito matapos ang kanilang pagpanaw. Noong dekada 80s, 90s, at unang bahagi ng 2000s, normal sa entertainment industry ang mga matitinding showbiz blind items, at masasakit na komentaryo. Ngunit nagbago ang panahon. Mas naging sensitibo ang lipunan, sa usapin ng mental health, cyberbullying, at responsible journalism. Dahil dito, ang estilo ng showbiz reporting, na dati tinatanggap ng marami, ay hindi na ganoon kadaling tanggapin, ng bagong henerasyon. Para sa ilan, ang mga lumang paraan ng pagbabalita ay hindi na naaayon sa kasalukuyang panahon. Maraming tagahanga ang may malalim na emosyonal na koneksyon sa kanilang mga iniidolo. Kapag pakiramdam ng isang fan na paulit-ulit na binatikos o pinahiya ang artistang mahal nila, maaari itong mag-iwan ng sama ng loob na tumatagal ng maraming taon. Kaya nang pumanaw ang ilan sa mga showbiz commentators na madalas nilang iniuugnay sa mga kontrobersya, may mga netizens na naglabas ng matagal ng kinikimkim na emosyon. Sa social media, mas mabilis kumalat ang mga opinyong matitindi ang emosyon. Ang mga mensaheng galit, mapanukso, o kontrobersyal, ay kadalasang mas napapansin kaysa sa mga tahimik na pakikiramay. Posible ring nagbigay ito ng impresyon na mas marami ang natuwa, kahit may malaking bilang din ng mga taong piniling magbigay galang o manahimik. Sa madaling salita, ang nakikita natin online ay hindi palaging eksaktong larawan ng nararamdaman ng buong publiko. May mga taong naniniwalang kapag isang public figure ang gumawa ng kontrobersyal na komento, dapat siyang panagutin kahit lumipas na ang maraming taon. Samantala, mayroon ding naniniwalang ang pagpanaw ay panahon ng paggalang at hindi ng paghusga. Dito nagbanggaan ang dalawang pananaw. Para sa ilan, ang kanilang mga nagawang mabuti ang dapat alalahanin. Para naman sa iba, hindi dapat mabura ng pagpanaw ang sakit na idinulot ng kanilang mga salita sa ilang tao. Isang paalala, sa huli, ang mga reaksyong ito ay sumasalamin sa kung gaano kalaki ang impluwensya
nina Lolet Solis at Jobert Socoldito, sa Philippine entertainment industry. Ngunit mahalagang tandaan na ang bawat tao ay may iba't ibang karanasan at pananaw. Ang mga paliwanag na ito ay mga posibleng dahilan lamang batay sa mga obserbasyon sa pampublikong diskurso. Hindi ito nangangahulugang ito ang nararamdaman ng lahat, at hindi rin ito pinatutunayan na ang alinmang panig ay tama o mali. Sa harap ng pagpanaw ng sinuman, nananatiling mahalaga ang paggalang sa dignidad ng tao, habang kinikilala rin na ang kanilang mga ginawa at sinabi noong sila ay nabubuhay ay maaaring mag-iwan ng magkakaibang alaala sa iba't ibang tao. Magkaiba man ang kanilang personalidad, estilo, at pananaw, hindi maikakailang sina Jobert Socoldito at Lolet Solis ay nag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan ng Philippine showbiz media. Sa loob ng maraming dekada, sila ang naging saksi sa pag-angat at pagbagsak ng maraming bituin. Sila rin ang naging bahagi ng mga kwentong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng publiko. At ngayon, kapwa sila naging bahagi na rin ng kasaysayan. Mga pangalan na mananatiling hindi malilimutan sa mundo ng entertainment journalism. Hindi may kakaila na sina Jobert Socoldito at Lolet Solis ay kabilang sa mga pinaka-influential na showbiz journalists ng kanilang panahon. Para sa kanilang mga taga-suporta, sila ay matapang na mamamahayag na nagsasabing hindi lahat ng katotohanan ay maganda pakinggan. Para naman sa kanilang mga kritiko, may mga pagkakataong lumampas sa hangganan ang kanilang mga salita at naging dahilan ng sama ng loob ng ilang artista at kanilang mga tagahanga. Anuman ang pananaw ng publiko, nananatiling bahagi ng kasaysayan ng Philippine entertainment ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dahil sa kanilang mga naging kontribusyon, kundi pati na rin sa mga kontrobersyang hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Sa huli, lahat tayo ay aalis sa mundong ito. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung gaano tayo kasikat habang nabubuhay, kundi kung anong alaala ang iiwan natin kapag tayo ay wala na. May mga taong iiyak ang buong mundo sa kanilang pagpanaw. Mayroon ding mga taong ang iniwan ay mga tanong, sama ng loob, at mga alaalang mahirap burahin. Ang ating mga salita ay maaaring mawala sa hangin, ngunit ang epekto nito sa puso ng ibang tao ay maaaring manatili habang buhay. Marahil, ito ang pinakamahalagang paalala ng kwento nina Jobert Socoldito at Lolet Solis, na ang reputasyon ay hindi lamang nabubuo ng ating mga tagumpay, kundi ng paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Dahil sa dulo ng lahat, hindi tayo maaalala dahil sa dami ng ating sinabi, kundi dahil sa dami ng pusong ating naantig o nasaktan.